na buhay. Amen po. Yung mga kamay na yan, gamitin natin yan sa Panginoon. Amen po. Amen. Magandang hapon po sa lahat. At magandang hapon din po sa mga nanonood dyan po sa Facebook at YouTube. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Amen po. So, ngayong araw po na ito ay nandito po tayo sa Panginoon. Kaya po tatawagan po natin ang ating baguhan. Kaya bless na bless po ang araw na ito dahil may baguhan po tayo. Akin pong tinatawagan ang ating baguhan. Halina po kayo, sister. Mga kapatid, choir, ready na po ba? Amen. Amen. Mga kapatid, tumayo po tayo at ating i-welcome po ang ating baguhan. Amen. Amen. Halina sa pamilya. Tayo po tayo, ating i-welcome ang ating baguhan. Na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Mga sister, welcome po sa Family of El Shaddai. I-explain ko lang po kung ano po yung ibig sabihin ng El Shaddai. Ang El Shaddai po ay DWXI, Prayer Partners Fellowship International, ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakikilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang pinagbuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan. At magagawa niya ang lahat ng bagay, layunin ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International, na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig, nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng karamdamang pisikal, espiritual at higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesukristo. Amen po. Mga sister, hindi po kayo nagkamali ng nasumpungan po dahil sapagkat kay Lord ay lahat po ay blessed. Kaya po, ito po yung ibibigay po namin na panyo. Bali po itong panyo ay dinarasal po ito tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 po ng gabi. At kung halimbawa po nabibigatan kayo, pwede nyo po yung basahin kahit anong oras. At ito naman po yung guide. Ito po ay kung saan po ginaganap ang fellowship. Ito po ay sa Monday to Friday, dito po sa St. Joseph, Saturday, Sunday sa Sacred Heart Church sa Saikong po. Amen po. Sister, pwede po bang malaman namin kung saan po kayo dito at sa Pilipinas po? Dito sa mid-level, sa Magazine Gap 1. Sa Cavite po ako. Cavite rin po ako. Welcome po, sister. Ako po dito sa mid-level po sa
sa Antique po. Antike, isa po. Sige po, sister, palakpakan po natin ang ating baguhan. Sana po, mga sister, hindi po ito ang una at huling makakasama po namin kayo dito sa gawain. Maraming salamat po at pwede na po kayong umupo. Thank you po. Thank you so much po. At tayo na po ay magpapatuloy. Alam ko po na ang lahat po dito ay bless na bless kay Lord. Amen po. Sino po yung mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai? Itaas po ang ating mga kamay. Amen. At ang unang magpapatotoo po ay si Sister Judel. Praise God. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai dahil po for 12 years po dito sa Hong Kong. Maraming salamat, Lord, na ako po iyong ginaid simula po day one. Akin po maalala na 3 months pa lang po ako, gusto ko na pong mag-break contract sa amo ko dahil sa first time kong mag-abroad, so nahirapan din po ako, wala po akong idea. Pero si Lord po yung gumawa ng paraan, lagi po ako nag-a-attend dito every Friday. Ito po yung comforter ko sa araw-araw na aking pagtatrabaho. Hanggang po nakatapos pa ako sa una kong amo, 8 years, at saka po naglumipat pa ako ng amo. So, another 4 years po yun. Ganon din po yung hirap ko na pinagdaanan. Totoo nga yung sabi nila, kung sa 8 years na yon naging okay po ang lahat. May pagbabago sa sitwasyon ko, sa pagkisama ko sa kasama ko at sa amo ko. Pero nag-decide po ako na umalis at gusto ko po na matry yung ibang trabaho. Kaya yung natry ko pong trabaho, ibang-iba din kasi po sa dati kong amo, nilalagaan ko po ay aso. Nafe-feel ko po yung love ng aso na yon. Pero tapos sa pangalawa kong mga alaga is mga bata. Yung pinagdaan, yung inaasal aso, dito ko po nararamdaman sa mga alaga ko. Pero what I mean is like, hindi ko po na-feel ko yung hirap that time sa decision ko na yung pinagdaanan mo sa dati is magiging iba. Kaya maraming salamat, Lord, kasi sa lahat po na kontrata na aking napasukan, napirmahan, finish contract po lagi. Maraming salamat, Lord, kasi po mag-i-end na po ako sa June 2 at pinapasalamat ko po ang Friday group na naging second family ko nung mga time na yon. Kaya maraming salamat, Lord, sa katagumpayan. Yahweh El Shaddai, thank you. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Amen po? Amen. So, isa pa pong magpapatotoo, si Sis Irolyn Fran. Praise the Lord. Gusto ko lang ibigay ang papuri sa ating Diyos na buhay sa kanyang pag-iingat, pagliligtas. Kasi po nung nakaraan, may nag-message po sa akin na gusto kong mag-join sa online. Ngayon, ang nakalagay po doon ay Brother Bo Sanchez. Tapos, patuloy siyang nagme-message. Sabi niya sa akin, kung may GCash daw ako, mag-send lang ako ng 2,000 peso. Within 15 hours, mayroon na daw akong ititrade daw niya yung 2,000. Sa 15 hours na yun, magiging 45,000. Sabi ko, hindi, mabigat sa ko yung tao na yun. Hindi siya yung si Brother Bo Sanchez, di po ba? At kilala naman natin si Brother Bo Sanchez. Ngayon, nag-direct po ako, nag-private message po ako kay Brother Bo Sanchez doon sa business account niya. Sabi ko, Brother Bo, sabi ko, ikaw ba yung nasa likod ng profile na ito? Sabi niya, be aware, that is scam. So, on that time na yon, blinak ko agad siya kasi sabi niya, hindi ako yan. Hindi kami humihingi ng ganyang halaga. Kaya maraming salamat at papuri sa ating Diyos na buhay. At ikalawa po, yung anak ko po ay binangga po siya ng motor din. Yung binanggad yung motor niya, motor din ang nakabangga. So,
ang Chinese po ang nakabangga ng motor ng aking anak. So, siya po ang magbabayad noon. Dahil sa Psalm 91, nandun po yung protection ni Lord. Wala po siyang gaanong gasgas lamang po at saka nagpa-doktor din siya na wala siyang fracture. Kaya maraming salamat sa Diyos. At ang ikatlo po ay yung nag-withdraw po ako ng pera sa Hansing Bank. Yung kasunod ko po na Pilipina, sabi niya sa akin, ay nung matapos na pala siya ng transaction, kinuha niya yung ATM niya at saka yung receipt. Pero hindi niya kinuha yung pera. Pero ako ang kasunod. Alam niyo po, yung that time na yon, yung temptation, kukunin mo ba yun o ibibigay mo, isasauli mo, di po ba? Pero God is good talaga kasi sabi niya, talagang hinabol ko po siya. Sis, sabi ko, yung pera mo iniwan mo. Kaya napatingin lahat ang mga tao kasi yung mga nag-withdraw din na iba, hawak din nila yung mga pera. Pero siya, tinignan niya, resibo lang at saka yung ATM. Ngayon sabi ko, buti na lang ate, sabi niya, na ibinalik mo kasi para ito sa aking anak. Allowance po niya. Kaya God is good talaga. Alam po, nung inabot ko po yung pera na yon, tumatayo po yung balahibo ko. Hindi po kasi natin alam kung ano yung pangangailangan ng isang sister natin. Hindi ko man siya kilala, pero alam ko si Lord ang nakakakilala. Amen. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po na walang sa Panginoon kapag tayo ay nasa Kanya. Amen po. Ako rin po, share ko lang po yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Sapagkat nung Martes, siguro nga po talaga, dahil nandito kay Lord, hindi niya papabayaan ang pamilya ko. Kasi po nung Martes ng umaga, bago po ako maligo, parang mayroon pong bulong po sa akin na hindi ko maintindihan, na iba po yung pakiramdam ko. Sabi ko, pagkalabas ko ng CR, dumiretso po ako sa sink ng kusina namin. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, nag-pray po ako. Tapos sabi ko, Lord, ingatan mo ang pamilya ko. Ingatan mo ang asawa at mga anak ko. Ingatan mo ang buong pamilya ko. Tapos po, so okay na po, nakapag-pray na ako. Bandang 10:00 po, nag-chat ang asawa ko. Sabi niya sa akin, muntik ka ako madisgrasya. Sabi niya sa akin. Kasi yung sasakyan niya, yung tricycle niya po, meron pong isang kotse na hindi po alam kung ano po yung nangyari sa driver. Dahil po doon, umaatras abante yung driver, ang dami pong nabangga. Marami pong mga taong nadamay. That time po, yung asawa ko, nasa aksidente pong yun mismo. Yung driver daw po, pinagbigyan niya dahil dumiretso. Nung dumiretso, hindi niya daw po alam na biglang huminto yung tricycle niya. Tapos nung napansin daw po niya yung kotse uli na aatras, bigla niya pong pinaharurot yung tricycle niya. At that time po, pagkaalis-alis niya, umatras po yung kotse, binunggo niya po yung mga tao na nandoon. Kitang-kita ko po sa CCTV na ibinalita po sa GMA, saka sa ABS-CBN, na mismo pagkaalis-alis lang po ng asawa ko, yun po yung pag-impact ng kotse sa likod po niya. Ang dami pong nadisgrasya. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi ka papabayaan ni Lord dahil andito ako na nagpipray kay Lord every day. Sabi ko, kaya Lord, napakabuti niyo po. Sabi po ng asawa ko, hindi pa rin ako pinapabayaan ng Panginoon. Kaya talaga, Lord, walang imposible sa iyo kapag nandyan kami sa iyo sa tabi mo. Hindi mo kami iniiwan. Kaya Lord, ibinabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat sa iyo. To God be the highest glory. Amen. At ngayon po, mga kapatid, tayo na po ay magpapatuloy. Tumayo na po tayo sa pangunguna po ng ating opening prayer na si Sis Winky Huna, at sa magbibigay po ng mabuting balita na ihayag po sa atin ni Brother Bay Gonzales at ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo na po tayong lahat, mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin ka, Ama, sa mga oras na ito, Yahweh El Shaddai. Lord God, narito kami ng aking mga kapatid. Patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nagpupuri sa katagumpayan ng iyong banal na misa, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga salita mo na aming napakinggan. Sa iyong banal na katawan, Lord, na aming tinanggap. Sa mga oras na ito, Lord, ito po ay nagbibigay buhay at pag-asa sa amin. Lord Jesus, minsan pa, patuloy kaming humihingi ng iyong habag at awa. Patuloy mo pong buksan ang aming puso't isipan sa pakikinig, Lord, ng mabuting balita na nagbibigay himala. Katulad ng mga kapatid namin, Lord, na naghayag ng iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Lord Jesus, Yahweh El Shaddai, Ikaw, Lord, ang aming pag-asa. Ikaw, Lord, ang Diyos na walang makakapantay sa aming buhay. Kaya naman, Lord, sa pamamagitan ng aming kapatid, Brother Bay Gonzales, na siyang maghahayag, Lord, ng iyong mabuting balita. Gamitin mo siya, Lord, mightily and boldly for the glory of your name. Sa mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay buhay, na nanggigising sa bawat puso namin. Nawa, Lord, sa mga oras na ito, anuman po ang nakabagabag sa aming puso, sa pamamagitan ng mga salita mo, Lord Jesus, ito po ay mabuksan. At dadaloy, Lord, ang masaganang blessings, Lord God, through sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord, manahan at maghari nawa ang pag-ibig sa bawat puso namin. Lord Jesus, pagpalain mo rin po kaming mga awit mo, the band, Lord Jesus, na mangunguna po sa panambahan. I-bless mo, Lord, ang mga awitin na aming inihanda sa iyo, na sa pamamagitan ng mga awiting ito, Lord, ay mabuksan ang durungawan ng kalangitan at ibubuhos mo, Panginoon, ang masaganang biyaya, pagpapala sa bawat isa. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Satan wants to break us. Amen. But God wants us to be flexible. Amen. Sabihin sa katabi, God wants us to be flexible. Amen. God wants us to be flexible. Amen. Ibig sabihin nun, we need godly thinking. Amen? Amen. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, hindi tayo exempted kahit nandito na tayo sa gawain ni Lord. Ano ho? Pero the good thing is, tinuturuan tayo ni Lord ng godly thinking. Amen? Amen. Yung iba sumuko na dahil nga Satan wants to break us. But God wants us to be flexible. Kaya kung ano man ang ating mga problema ngayon, at ano man ang ating mga pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, use it. Isipin natin na isa itong opportunity. Kung ikaw man ngayon ay heartbroken, isipin mo opportunity para makita mo yung worth mo. Kung ikaw man ngayon ay walang trabaho, natanggal ka sa trabaho, naghahanap ka ng trabaho, opportunity ito, kapatid, para makatagpo ka ng mas better na trabaho. Amen? Amen. Opportunity to grow. Amen? Kaya naman sa mga oras na ito, para magkaroon tayo ng godly thinking at patuloy tayong samahan ng Panginoon, anyayahan natin ang Holy Spirit. Anyayahan natin ang presensya ng Panginoon na patuloy niya tayong gabayan, patuloy niya tayong turuan. Hawakan po natin ang kamay ng ating mga katabi at sama-sama tayong tawagin ang Holy Spirit. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and
Amen. Hallelujah. Ramdam ba natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito? Amen. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya mo na amin pong naramdaman sa mga oras na ito. At nawa, hindi lang sa mga oras na ito, kundi patuloy at araw-araw tayong samahan ng Holy Spirit. Amen? Amen. Lord God, maraming salamat sa buong linggo na nagdaan. Sa bawat araw po na iyo po kaming sinasamahan, ginagabayan. Maraming salamat, Lord, sa mga pagsubok, Lord, na nagtuturo sa amin ng mas lalo pa po kaming kumapit sa iyo, lalo pa po kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala na nagpapatunay, Lord Jesus, sa iyong katapatan. Lord, tunay at tapat ka, Yahweh El Shaddai. Kaya naman sa mga oras na ito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating purihin. Karapat-dapat lamang ang Diyos na atin pong sayawan, atin pong sambahin. Amen? Karapat-dapat ang Diyos na ating sambahin. Amen. Kaya naman sa mga oras na ito, sabay-sabay po tayong sasayaw, papalakpak, tayo po ay iindak para sa ating Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Kaya naman, minsan pa, halina mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh
nga po na karapat-dapat ang Diyos na sambahin. Amen po ba? Sarap po bang magpuri sa Diyos? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, itaas pa natin ang ating mga kamay. Tayo po ay magpapatuloy. Tunay nga, Lord, na napakasarap magpuri sa iyo. Napakasarap na ibigin ka dahil ang sarap sa pakiramdam na nandyan ka sa aming tabi, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, andito po ulit kami sa iyong harapan na nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na natatanggap namin araw-araw, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Bagkus lalo mo kaming iniibig, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, ang aming sandigan, Panginoon. Sa lahat ng suliranin, Panginoon, andyan ka na gumagabay sa amin. Lord, hindi po kami magsasawa na purihin ka, sambahin ka, sapagkat kulang kami kung wala ka. Lord, ang awitin na ito ay para sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord.
Praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. That the time of Christ was near, so the people could not see what Messiah ought to be. So your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang iyong ninanais. Na sa mga huling panahon, ikaw ay sasambahin ng tao sa Espiritu at sa katotohanan. Muli, Panginoon, pagpalain mong pagtitipon namin ito, ang mga kapatid namin sa Friday Group, i-bless mo po ang kanilang mga puso na matulad sa matabang lupa upang ang binhi na mahasik na walang iba kundi ang iyong salita, ito'y tutubo, lumago at magbunga sa kanilang buhay sa araw-araw. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong lingkod na nagdaluyan ng iyong salita. Lord, iunat mo po ang iyong mapagpal at mapaghimalang kamay sa mother ni Father Jay. Saan man siya naroroon, hindi po maiksi ang kamay mo upang abutin ang mga taong nais mong abutin. Pagpalain mo ang ina na iyong lingkod dahil naging ina ka rin, Panginoon. Nag-aalala ka sa iyong ina na si Maria. Kaya ibinilin mo siya sa iyong pinakamamahal na alagad na si John the Beloved. Ganon din ang lingkod mo na si Father Jay. Nag-aalala rin siya dahil sa operation ngayon ng kanyang nanay. Panginoon, mangyari po ang inyong kalooban. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
kamay. Alam mo, ang simbolo ng pagtaas ng kamay, simbolo ng tagumpay. Amen. Kayo mga tao matagumpay, nakataas ang kamay. May power. Tingnan niyo yung kilikili niyo, baka may power yan. Okay, totoo yun. Ang pagtaas ng kamay, simbolo ng tagumpay. Ang mga charismatic, ganun eh. Amen? At ang mga charismatic, hindi sila tahimik kasi ang tahimik na sa sementeryo. Our God is alive, kaya maingay tayo. Sabi niyo, Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Yun, ang mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na. Ganyan, no? Galaw-galaw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yung mga taong hindi na gumagalaw, nagsipanaw na po sila. Amen? Okay. Sabi ni Father kanina, Jesus is the way. Alam mo yun, sinusundan ko lagi si Father yan eh. Magaling na ano yan eh. Ang topic ko naman is about follow me. Follow me. Okay, the Bible, our reading taken from the Gospel of St. John, chapter 21, verse 20 up to verse 25. Peter turned around and saw behind him that other disciple whom Jesus loved, the one who had learned close to Jesus, and the Melin had asked, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked Jesus, Lord, what about this man? Jesus answered him, if I want him to live until I come, what is that to you? Follow me. So, a report spread among the followers of Jesus that this disciple would not die. But Jesus did not say he would not die. He said, if I want him to live until I come, what is that to you? He is the disciple who spoke of these things, the one who also wrote them down, and we know that what he said is true. Now, there are many other things that Jesus did. If they were all written down on by one, I suppose that the whole world could not hold the book that would be written. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad ni Jesus na minamahal, yaong humihilig sa dibdib ni Jesus. Nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinasabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. Alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus
na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ito po ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Amen. Palapakan natin si Lord. Nais ko na maging katulad mo. Yun naman talaga yan eh. Be like Jesus. So magsiupo po tayo at tingnan niyo yung gospel natin ha. Ang kinuha ko po doon, Ebanghelyo, yung word na follow me. Tingnan mo. Alam na nila kasi nung maghapunan sila, ang nagsawsaw sa mangkok, sabi ni Lord, yun ang magkakanulo sa akin. At alam ng mga alagad na si Judas. Kaya palihim si Pedro, nagtanong. Ano sinabi ni Pedro? Lord, ano mangyayari sa taong yan? Sabi ng Panginoon, ano sa'yo? Huwag mong pakialaman. Ha? Ikaw, sumunod ka sa akin. Huwag mo nang pakialaman yung, ang tawag doon may mga tao kasi na nakikialam sa hindi nila trabaho, sa hindi nila mission. Si Pedro may mission. Ang mission ni Pedro, siya ang pinagtiwalaan ng susi ng langit. Siya ang head ng mga apostol. Siya ang iniwan ng mga tupa ni Jesus. Ha? Tapos, yung isang alagad, kaya tinatawag siyang si John the Beloved, kasi siya natutulog sa dibdib ni Jesus. Hindi bakla si Juan. Talagang sa dibdib ni Jesus siya natutulog, parang si mister mo nung bago pa lang kayo kinasal. Pulot gata, pag natulog si Mrs. doon, pinahihiga ni Mr. Sweetheart, darling, halika. Ha? Minsan nga, natutulog sa dibdib mo si Mrs. Nung bandang huli, sasabihin, doon ka nga, mainit. Tanda na natin eh. Totoo, hindi. Yan si Juan Bautista, si John the Beloved, may mission siya na iiwan ni Jesus si Mama Mary kay
Juan. Hindi naman pwedeng iwanan ni Jesus si Mama Mary sa taong hindi sigurado ni Jesus na nagmamahal sa kanya. Kayo, iwanan mo ba yung nanay mo sa taong hindi mo sigurado na alagaan? Siguro kung galit ka sa biyanan mo, bahala na, iwanan mo yan, parang pusa. alam mo mga pusa, nililigaw yan. Diyos ko. Sabi, Brother Bay, yung aming pusa, nakakakuha na eh. Anong gagawin mo? Ililigaw ko yan. Dadali na, nandito sa Paranaque, dadali na sa Marikina, doon niya ikuan yung pusa niya. Hindi na makauwi yun. Okay, tingnan ninyo ang istorya. Tandaan nyo, ang Ebanghelyo ay buong scripted po yan. Parang istorya ng pelikula. Pag gumawa ka ng pelikula, may pamagat yan. Kaya pumatok yung pelikula, 3 beses pinalabas yung tanging ina ni De Las Alas. Natalo doon ang pelikula nila ni Sharon. Number 1. Isipin mo ilang daang milyon, 200 to 300 million ang gross income noon, yung tanging ina. 3 beses pinalabas yun. Kasi yun ang pamagat, gustong-gusto ng tao. Ganon din sa ating pagninilay, pag-aaral sa Ebanghelyo, mayroong makikita doong pinakabuod na mensahe ni Jesus. Na? So ang pinakabuod doon ay yung sinabi ni Jesus, ano ngayon? Kaya si Judas Iscariote, huwag niyong hatulan. Sinabi ni Lord, ano ngayon? Ano sa iyo? Alam mo ba si Judas, kung hindi nagpakamatay, mabubuhay siya. Mayroon siyang immunity na hindi siya mamamatay hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kaya lang hindi kaya ng konsensya ni Judas. Kasi ang usapan nila, ituro lang. Hindi naman usapan nila na patayin si Jesus eh. No? At saka, lahat na nakasulat sa Biblia, detalyado. Magkaano ang presyo ni Jesus? 30 pirasong pilak. O ano yung 3 pirasong pilak? Halaga ng alipin. Anong declaration ni Jesus nung siya pumunta sa mundo? Naparito ako upang magiging alipin. Alipin ang lahat. So pag binasa mo yung Bible, from Genesis to Revelation, alam mo kasi, no? Sa tagal ko ng pangangaral, yung Biblia, to. Pag mahal na araw, Miyerkules Santo, babasahin ko na yan. Walang puknat yan hanggang sa... Kaya yung isang Bible ko, puno na ng kulay. Yung mga nakarima sa puso ko, yun ay kinukulay. Ito pala ito. Maganda itong mensahe ni Lord. No? So ngayon, ang ating topiko, ang ating pagninilayan is about follow me. Ulitin ko, kung ang iyong asawa, kung ang iyong kamag-anak, kung ang iyong kaibigan ayaw sumunod kay Jesus, I don't care about that. Bahala kayo sa buhay ninyo. But I am decided to follow Jesus. No turning back. Amen po ba? Amen? Yung iba kasi, ayaw nang sumunod. Natangay. Kaya tangay sunod. Sino man sinabi ni Jesus, handa ng daan. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except through me. At sabi niya, come, follow me. I am the way. Woo. Amen? Sumunod lang kayo sa akin. No? At sabi ni Lord, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalakad sa kadiliman, mahuhulog sa kapahamakan. Ngunit ang lumalakad sa liwanag, makakarating siya sa kanyang paroroonan. Amen? Amen? So, papasok na tayo. Our topic is about follow me. No? Alam mo, di pa.
kaming mga disciple, mga elder, nung 1986, nagkaroon na ng formality, nagkaroon na ng opisina sa Amorsolo. May kanya-kanya kaming lamisa. 1988, kasama na ako sa linya ng disciple elder. So pag disciple elder ka doon, may sarili kang table. Parang ang kinuha kasi ni Brother Mike, 12 elder kami at 12 assistant elder. Kung ano yung plantilla na ginawa ni Jesus at ang ibang mga ministry, ang kinuha po nila pastor, minister, bishop, ang kinuha ni Brother Mike. No. Gayahin natin si Jesus, disciple of El Shaddai. Kaya lahat po ng gawain ni El Shaddai, naka-pattern po yan sa Bible. No? Ito na. Ang lahat ng, may receptionist kasi doon sa building. At lahat kami mga elder, kilala kami dahil kami yung nagbo-broadcast sa radio 24 hours sa DWXI, where Jesus Christ is Lord. Ang oras po natin, 10:00 ng umaga. Hatid sa inyo ng Friday Group Hong Kong. may patutsada pa, no? Okay, ito na. Binibigyan ko lang ng ideya. Kaming followers doon. Si Dante Armenta, pag mga Bisaya, ay pag mga Batanggenyo at Bicolano, kasi taga Bicol siya, sa kanya pumupunta. Tatanungin ng receptionist, saan po kayo? May gwardiya doon, matapos may receptionist pa. Ganun ka terribly doon sa Makati. Kasi ang building po ng El Shaddai, sa pinakasentro ng ekonomiya ng Pilipinas sa Makati, sa 118 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Pagdating doon, lahat ng Bisaya sa akin tinuturo. Kasi ako yung elder na Bisaya. Kahit ang dami nakapila sa akin mag-pre-over, magpa-counseling, hindi yan pupunta dun sa mga Tagalog kasi hindi lang naintindihan. Kaya ang pinakamarami pong customer doon, pag nagkuhan, ako. Kasi tanang mga Bisaya, Ilonggo, Cebuano, mga waray, maupay, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, Ilonggo, Cebuano, Karaya, halos lahat doon yan, sa lamisa ko. Ang ginagawa ko dahil madami, pinauupo ko sila at binibigyan ko ng counseling, yung makabibliyang payo. Kaya hindi ka pwede magpayo na wala sa Biblia yung pinayo mo. Pag mapahamak yung tao, sagutin mo sa Diyos yan. O yun, sabi ng mga disciple, Sir, pag sa mga artista, marami kang fans. Paano? Hindi marami. Buong Mindanao at Bisaya, ako na. Amen? Pag ako mag-MC, pag pinatayo ako doon, ako MC, taas ang kamay ng mga Bisaya, 70% Bisaya. Ngayon, ito na, may kanya-kanya kaming followers. Kaya ako, nahack ako, ilang beses na ako nahack. Sabi ni Facebook, I congratulate. Ang nag-like sa iyo ngayon sa araw na ito, 90,000 times 90,000. Hindi mo mabibilang yun. Kasi, pero ngayon ayaw ko na kasi laking nahahack na lang ako. Tapos nangihingi ng pera yung mga nag-hack.
Brother Bay, totoo ba yung nasiraan ka daw? May nagtumawag sa akin na padalang ko daw siya sa GCash. Hindi. Yung aking Facebook na hack yun. Kaya nagpalit ako. Ang nilagay ko na talaga yung pangalan ko, Bay Gonzales. O, bahala kayo dyan. Lahat na mag-hack niyan, sasalutin, mamamatay sila. Kasi yung pangalan na yan, binigay sa akin ni Lord yan, Bay. Ang ibig sabihin ng Bay ay friend, kaibigan. Yan ang meaning ng Bay. Pag pumunta ka sa Mindanao, punta ka sa Bisaya, ingnon na, Bay, mga unta Bay, hindi mo naman kakilala yan. Bakit tinawag kang Bay? Ibig sabihin, friend, kaibigan, halika. Akong bahala sa iyo, kain tayo. Yun ang ibig sabihin ng Bay. Kaya ang pangalan ko, unique yan, Brother Bay. Lalo na, noong 1990s, 1988, nagtutok na ako sa mga big rally. Pag wala si Brother Mike, ako ang nagtutok sa Lunita, Araneta Coliseum, sa PICC, sa mga crowd na mahigit kalahating milyon. No? Pero hindi ko pinagyayabang, hindi ko kwento sa inyo para ipagyabang. Hanggang ngayon, ang paa ko nakalapat pa rin sa lupa. Nagtaka nga ako may mga taong wala naman ipagyayabang. Ang yabang. Amen po ba? Ngayon, ito na. Tuloy na tayo. Tamang-tamang oras niyan. Okay. Sa verse 22, ito yung ating kinunan ng aral. Yung sinabi ni Jesus, Jesus answered him, if I want him to live until come, what is that for you? Ano ngayon? Alam mo, medyo pinasaringan ni Jesus si Pedro eh. Bakit natanong mo yan? Ano sa iyo kung hanggang sa pagbabalik ko, mabubuhay siya? Pero sinabihan siya ni Jesus, kaya ikaw Pedro, follow me, sumunod ka lang. Sa isang leader, masakit yung pangunahan ka. Kay Brother Mike, subukan mong pangunahan si Brother Mike. Yari ka. Kasi, being a leader, sumunod lang kayo. Huwag kang mag-speculate. Huwag kang magsalita yung word na, sabi ni ganito. O, nagyabang lang yan eh. Sabi ni ganito, may nagsabi. Sabi ni Sir, huwag kayong maniwala doon. Bakit sa korte, hindi po pwedeng ebidensya yung salitang sinabi ni ganito at may nagsabi. Amen? Sinabi ni Jesus, kaya ikaw Pedro, ano sa iyo kung pagdating ko buhay pa yan? Pero ikaw, sumunod ka sa akin. Amen? Huwag mong pangunahan si Jeffrey kung ikaw siya ang kumukumpas eh. Siya ang head nyo. Magbe-birthday pa naman yan sa Miyerkules. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Di ba? Okay. Ito na. Yung Matthew chapter 4 verse 19, may word na follow me. Matthew chapter 4 verse 19. Tingnan natin kung anong sinabi dito ni Jesus. Mga kapatid. Sa 19, sinabi niya sa kanila, word na kanila, hindi lang mga alagad, kasama ka na doon. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Pinagsabihan ni Jesus doon, yung first batch of the disciple, kasama si Pedro, at alam ni Jesus na yung galing ng mga fisherman, the number one pinakamahusay na fisherman sa Capernaum ay si Peter. At pinakamalaking negosyante sa pangingisda, si Peter, Andres, Juan at Santiago. Sila po yung first batch. Sila ni Matthew, nakita lang ni Jesus yan sa
nagkuha ng paningilan ng buwis si Lucas, yung iba pa mga disipulo. Pero yung first batch, si Peter talaga yun. Yung hiniram ni Jesus yung bangka, pahiram ng bangka. Tulad nyo. Ano bang sinasabi ni Jesus? Pahiram ng oras mo, anak. Sa halip gamitin mo yung oras mo sa diop mo, sa lakwatsa, kung saan-saan. Pahiram ng isang oras lang magsasalita yung Bisaya. Diyan si Brother Bay. Pakinggan mo, pagpapalaing ka ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Ano sinabi ni Jesus? Follow me, kayo, mga nauna. Don't worry, itabi nyo ang inyong mga lambat. Hindi na isda ang huhulin nyo, tao na. Kaya yung husay mo, kaya huwag kayong mag-alala, yung pinakasikat na chismusa sa Hong Kong, pag naakay mo yan sa gawain ni El Shaddai, maraming maaakay yan sa gawain. Kasi i-convert lang ni Lord yan. Yung galing niya sa kwento tungkol sa buhay na may buhay, ikukwento niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Amen? Woo! Ay, nako. Okay, number 2. What does follow me mean in the Bible? Ano ibig sabihin ng follow me sa Biblia? Jesus called people to follow Him for several reasons. Ano yung several reasons? Primarily, it was an invitation to participate in the kingdom of God, to live under God's rule in a way that brings life, hope, and healing to the world. Ang totoo yan, yung mga tagasunod ni Kristo, dapat ang dala nila, bring life. Kaya hindi dapat sa lingkod ng Diyos na naninira ng kapwa niya. No? Nagbibigay ng hope. Ano yun? Yung kahit patay ka na, walang pag-asa. Hindi ko malaman talaga yun. Sabi ko, bakit malungkot ka? Sabi ko sa isang platters, kasi Brother Bay, uwi na ako bukas, wala pa ako employer. Pumunta ka sa St. Joseph, magdasal tayo doon, mamayang gabi, mayroon ka ng employer, pipirma sa iyo. Pagkatapos ng pre-meeting, sabi ng isa worker, uy, wala ka palang employer. Halika. Pa-interview ka doon. Pinakamaganda pa yung employer niya. Professional. Doktor ang babae. Doktor ang lalaki. At alam mo kung saan? Nandyan lang sa sentral. Bago siya umuwi, yung kalungkutan niya napalitan ng kaligayahan. Because God give you the best among the best. Woo! Amen? Yung word of hope, mahalaga yan sa tao. Kaya yung mga taong wala ng pag-asa, dapat ikaw ang pag-asa nila. Hindi yung mga bumagsak na, ikaw pa magda-down. The word of hope, yung nagbibigay ng kalakasan sa mga tao. Amen? Okay. Jesus was initiating a movement that would spread God, love, and grace to every corner of the earth. Pag sinabing every corner of the earth. Kaya alam mo si George Bush is a man of God. Kasi hindi naman kayo nagkukuhan eh. Yung Iran, kung hindi napuntahan yan ni George Bush personal, yung Ukraine, maari ngayon nag-umpisa na ang Third World War, malulusaw na ang buong mundo. Dahil lahat yan ay may mga nuclear yan. No? O nga nagkaroon ng ceasefire ngayon, ang Pakistan at saka yung India. Kung hindi nakaupo si Donald Trump, ay nako. Donald Trump, nilagay talaga ng Diyos yan. Kaya ang sabi niya,
my boss, Jesus Christ. Ako'y utusan lang ni Jesus. Yung pinuntahan ni Trump lahat ng mga kaibigan niya, mga powerful, kung sa Saudi Arabia. No? Amen? Yung Pilipinas na yan, kung wala baka isang linggo, nasakop na tayo. Anong kakayanan natin? Pero everything is under control by the power of God. Yung globe, pagkita niyo yung globe na bilog, kamay lang ni Jesus ang may hawak niyan. Dahil walang imposible sa Kanya, walang mahirap sa Kanya, lahat magagawa niya. Amen po ba? Okay, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Kaya nung umakyat si Jesus doon sa Capernaum, nandun ako. Sabi Brother Bay, diyan ka tumayo. Diyan umakyat si Jesus. Na? Pati yung nilibingan ni Jesus, napasok ko yan. Kung saan ipinako si Kristo Jesus, napasok ko rin yan. Pati yung Bethlehem. Ang Bethlehem wala sa teritoryo ng Israel. Sa teritoryo na yan ng Palestina. Kaya pagpasok namin doon, mga Palestinian army ang nandoon. Kaya lang ginagalang ng Palestino yung Bethlehem. Ang tawag doon ng simbahan na yon ay Nativity Church. No? Doon isinilang si Jesus. Kaya, nung ako'y makapunta sa Israel, itong binasa natin, yung huling talata ng John, maraming sinabi si Jesus na hindi nakasulat sa Biblia. No? Kaya ano sabi niya dito? Sa ating binasa, hindi magkakasya ang aklat sa buong mundo kung isusulat lahat ng sinabi ni Jesus. Ha? Kaya ako, proud na ako. Kung sa pangangaral pa, nakaapak na yung paa ko sa promised land. Pagdating ko nun sa Bingurion, sabi ko, thank you Jesus. Nakarating na ako dito sa lugar mo. Na? At yung mga narinig ko doon, hindi ko nababasa sa Biblia. Pati yung nandun ako sa Wailing Wall, nagdadasal ako, hindi ako makapasok. Dahil lahat ng mga rabay nandoon kasi piyesta ng Pasko nandoon ako. Kaya yung tinuro ko sa inyo na handog pa sa salamat na yearly, ginagawa ng mga Hudyo yan sa buong mundo. Bumabalik sila sa bansa nila para yung 10% tsaka yung gift nila sa bansa nila. Kaya napakayaman ng Israel. Kasi lahat ng pinakamayayamang tao sa buong mundo ay mga Hudyo. No? Yung handog pa sa salamat, doon ko po yan nakuha. Amen? O ngayon, ito na. Pang ilan na tayo ngayon? Sabi niya dito, why does Jesus want us to follow Him? O yan, why? Bakit gusto ni Lord, nais niya na tayo sumunod sa Kanya? Following Jesus is a call to relationship with Jesus. Ngayon, Jesus doesn't say, hey, get yourself together, then God will love you and you can go to heaven. Mahal ka ni Lord. Sabi ng isa, may cancer. O bakit masaya ka? May taning ka na. Sabi niya, I'm a Christian.
Jesus Christ, I accept Jesus as my personal Savior. You know why I'm very happy now? Because I want to see Jesus face to face. Nagulat yung iba. Kung ano pang hinihingi. Ay, ako pamamatay. O, namatay din. Pero yung kung ano yun, hinimalaan ng Diyos. Kung kailan gusto niya mamatay, hindi siya kinuha ng Panginoon. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? O, yun. They call to follow Jesus is first and foremost call to Himself. He called us to know Him, to love Him, to treasure Him, to follow Him. Alam yung tatlong ito? Kaya tinatawag tayo ng Diyos para malaman natin sino ba talaga siya. Lord, I want to know you more deep within my heart. No? Alam mo yan, I want to know. Kaya mo, ano? Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, makilala kang tunay. Alam mo ang pagkakilala sa Panginoon? Pinakamahalagang bagay yan, being a Christian. Hindi lang yung Kristiyano ka sa salita, pero ang ugali mo naman wala doon sa pagiging Kristiyano. Amen po ba? O ngayon, sabi dito, Jesus is first and foremost called to Himself. He called us. Ito na, He called us. Tayo na ito. He called us to know Him, to love Him, to treasure Him, to follow Him. Dapat, huli yung follow Him. I-treasure mo muna sila. Jesus, my treasure. Lord, Ikaw ang aking kayamanan. Lord, mawala na silang lahat. Huwag ka lang mawala sa akin, Lord. Dahil Ikaw, you are my treasure. Ikaw ang aking kayamanan. Amen po ba? Kaya, mahal ko po yung awitin na, Jesus, my friend. Isipin mo, 9 years kong minahal yung awitin na yan, naging pamagat ng programa kong Jesus, my friend. No? Kaya si Lord, kilala ko na yan. You are my friend. Sabi ni Lord, sa Proverbs 17 verse 17, ang tunay na kaibigan, nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa panahon ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Amen? Okay, number 4. How many times did Jesus ask people to follow Him? Ilang beses? So there are 21 times na sinabi ni Lord, follow Him, follow me. And 12 different conversation. No? 21 times sinabi ni Jesus, follow Him. Sumunod ka sa akin. At in 12 different conversation. No? Kaya ako pag nag-aral ako sa kwarto, don't disturb me. Kaya minsan pinapasok ko na lang yung saging doon sa loob para okay. Ito nakita ninyo? Ilang beses binanggit sa Bible yung follow Him? 21 times. Para may alam naman kayo. Alam mo kasi, nung naroon ako sa Singapore, 3 years ako, hindi ako naggala. Pinanonood ko kaya marami akong alam sa yung mga million years bago dumating ang bago inayos ni Lord ang kwan, yung Discovery Channel at saka National Geographic Channel, iyan ay informative channel na hindi mo pa alam million years nandoon. Kaya napanood ko yung The Gospel of Judas. Pinalabas po yan.
Bakit walang ebanghelyo si Judas? Kasama naman siya. No? Kasi controversial yan. Huwag na niyong hanapin yung gospel ni Judas. Okay. Panghuli na tayo ha. Dito na tayo magtatapos. Number 5. What rules does Jesus want us to follow? Lahat ng bagay may rules and guideline. Rules and regulation. Bago ka pumasok sa bansa na yan, alamin mo ang rules. Ha? O bakit nakulong yung mga nasa Qatar? Hindi na alam, may rules ng bawal mangampanya, bawal ang ano. O di kinulong sila. No? Ay mahigpit ang lugar. Alam mo ba yung sa Singapore, pagdating ko doon, year 2005, pumasok yung Australian citizen, nakapkapan na mayroong drugs. Ay ang rules doon, pag nahulihan ka, bibitayin ka at papatayin ka talaga ng gobyerno nila. O, nakiusap yung ibang mga prime minister sa iba't ibang bansa. Ano sinabi ni Lee Kuan Yew? No, that is the rule of my country. No? Walang pakiusapan dyan. Ganon din ang El Shaddai, mayroon tayong rules and guideline. Kaya mayroong guideline kasi para may susundan tayo, hindi yung pawindang-windang. Amen? Okay, anong rules? Number 1. What rules does Jesus want us to follow? Number 1 rules, what did Jesus command? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. No repentance, no salvation. First step para maligtas ka, repent. Kaya si Jesus, bago dumating, si Jesus, inutusan na niya. Si Juan Bautista, isa lang ang topic ni Juan Bautista, repent and be baptized. No? And number 2 rules, follow me. Yan, topic natin. Follow me in Matthew 4:19. And number 3 rules, rejoice when you are persecuted. No? Pag ikaw pinipersecute, huwag kang paiyak-iyak dyan. Matuwa ka. Dahil nakalagay yan sa Bible, sa Matthew 5:12. And number 4 rules, let your light shine. In Matthew 5:16. No? Kailangan sa isang Kristiyano, nagliliwanag ka. Hindi ka naghahasik ng lagim. No? And number 5 rules, honor God, God's law. Matthew 5:17-19, igalang ninyo ang mga batas ng Diyos sa kautusan. Kasi ang sumusunod sa kautusan, sumusunod sa Diyos. Amen po ba? And number 6 rules, be reconciled. Matthew 5:24-25. Kailangan kung may kaaway ka, makipagkasundo ka. Kasi pag namatay ka, hindi ka makapasok sa langit. Be reconciled. Yan ang nangyari kay Brother Jojo Kapalad nung mamatay siya. Harap siya doon kay San Pedro. Sabi San Pedro, di pa oras, ayusin mo muna yung dapat mo ayusin sa lupa. Nung maayos niya, namatay rin siya. Kaya yung mga taong mamamatay na, pinatatawag yung mga tao, humingi ng suri, humingi ng amen? Last rules does Jesus want us to follow? Keep your word. If you remain in me, and my words remain in you. Hindi po pwedeng isang tabi mo ang salita niya tapos sasabihin mo ikaw may relasyon sa Diyos. No way.
John 1:1, sa simula pa naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. No? Pagsitayo na kayo. Amen? Taas ang kamay. So, akala natin, ganun lang kadali ang pagpasok sa langit. No. May mga rules si Jesus dyan na dapat mong sundin. Hallelujah, hallelujah. Di kita may pagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Itaas natin ang ating mga prayer request. Lord Jesus, kilala mo po sila at alam mo, Panginoon, ang hangarin nila na makinig na iyong mga salita para po matuto sila ng iyong mga kautusan, ng iyong mga batas upang isaayos namin ang aming mga buhay sa mundong ito.
Alam namin ang mundong ito ay isang estranghero lamang kami, Panginoon. May citizen in heaven. Kaya sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Maging yung mga employer na aking mga batid na kanilang pinaglilingkuran, i-bless niyo rin po, Panginoon. Pabaitin. At huwag sila bigyan ng sakit sapagkat ang puhunan ng mga taong nagtatrabaho, mayroon silang amo, ay bawal magkasakit. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay ng aking mga kapatid ito. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, ating pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siya naghahangad ang pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niya makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kantahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tayong ko pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit ano pang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay ng pakpak. Sa kalingan niya, natitiyak mo na ikaw ligtas. Iingatan niya ay pagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at tatiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ay iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuti na ika'y pahamak at walang daratal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo, mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serbiyenteng leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin iligtas ang tapat sa akin, at ililingin ko ang sino man tao ako'y kikilan. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Akin sasamahan kung may hilayla sa saklolohan. Aking iligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng kantimpalaan na mahabang buhay at natitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan.
Maaari ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaari magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow. Bye.